Dati, takot sa kanya ang lahat. Tinitingalaan ng mga hitman. Pero isang araw, Sakamoto ay tumaba. Sir Sakamoto! Ay! Sir Sakamoto! Ay, sino ka? Sing! Ako yung ano mo dati. Magkatrabaho tayo. Hindi kita kilala. Boss kita dati. Hindi kita kilala. Galing kang pumatay. Ano? Hindi ako yun. Di mo Ano ba, nangyari sa'yo, Sir Sakamoto? di mo ba ako kilala? Ayun, nakasulat na nga, oh, basahin mo. Ano nang Sakamote? Oo. Ito, oh. Sakamote ka. Sakamote nga ako. Oo. Ganito na lang. Oo. Puka na lang dyan at tuturuan kitang gumawa ng sakamote 3 ways. Sorry, medyo sumasakit minsan yung balikat ko eh. Oo. Huwag kang maingay. Walang nakakaalam dito. Ano nga? Bakit? Nagbagong buhay ka na? Meron na akong asawa. Ah. Meron na akong anak. Kinalimutan ko na yan. Pero huwag ka. Nasa akin pa rin ang aking lakas at abilidad. Sakamote, in the sweet potato. Sa wikang Ingles. Magandang umaga sa inyong lahat. At nandito po ako ngayon para turuan po kayong gumawa ng ilang paraan sa pagluluto ng kamote or sweet potato. Kasi sa amin, sa bansang Hapon, kung saan malamang doon ka rin galing. Oo, sa Japan tayo galing. Kasi kita naman sa buhok mo. Sa amin kasi mahilig kami sa kamote. Kaya nga, sa kamote. Sa kamote. Meron na akong mga konting ideya kaysa pakuluan nyo lang o i-bake nyo lang. Tuturuan ko kayo. Pero ako, paborito ko talaga, cup noodles talaga. Saka syempre, luto ng asawa ko. Sir. Ay, ano po tanong yan? po ako. Yes po. Sabi mo galing kang Japan, di ba? Yes po. Bakit nakasuot ka ng Nor? May Nor po ba sa Japan? Malakas kasi yung ano ko eh. Nasa Netflix kasi ako eh. Malakas kasi Netflix ko. Kaya sabi ng Nor, sponsoran daw nila ako. Ipasok daw nila. So Nor, baka naman. Anyway, tsaka pwede ko bang gawin to? Wala akong masyadong makita. Sige, aamin na ako. Nung araw kasi talaga, ito yung landas sa pinili natin. Ay, kilala naman talaga kita eh. Pero kasi... Bossing! Sabi nang ikaw yun eh. Oo, pero iba na buhay ko. Huwag ka maingay sa iba. Nababasa mo naman kasi isip ko eh. So, text na lang tayo sa isip. Sorry. Dito kasi sa grocery namin, isa talaga sa mga pinaka... Bakit ba? Hello! Ang usapan lang namin, wag akong papatay. Bakit Yun lang naman. Panghiwa ko yan ng kamote! Dito kasi sa grocery nga namin, pinapaliwanag ko kanina bago ako mabastos. Isa sa pinakamabenta talaga ay kamote. At alam ko, marami tayong pwedeng gawin sa kamote. Sa mga nanonood ngayon, ang knock-knock po natin ay... May knock-knock mo rin. May knock-knock! Hindi naman dahil dati akong assassin, wala na ako sense of humor. Diba? Kamote ang knock-knock natin. So itong kamote na to, marami tayong pwedeng gawin. Sa kamote. Uy, carrot cake galing sa Antis. Sir, di po kamote yan. Sa carrots. Ayun na. Patay ka namin sa Sakamote. Ba't may ilagan mo? Ako nagdudusan na kasi sa Sakamote. Salamat ka. Wala akong subo-subong candy ngayon. Kung meron ako, sabi ko sa'yo. Kamote. Pakuluan, i-bake, ihalo kung saan-saan. Pwede yan. Para lang siyang patatas na may konting lasang iba. Matamis ng konti. Kaya nga sweet potato di ba? Dahil sa globalisasyon, meron ng mga kakaibang kamote na nakakarating sa Pilipinas. Dati kasi ang kamote natin, dalawang klase. Dilaw, tsaka yung puti. Meron pa isa-isa yung violet. Pero wala naman tayong strict categories dun eh. Puro kamote lang ang tawag natin dyan eh. Lahat naman yun masarap. Lahat naman yun pwede. Ang hindi lang masarap sa akin ay yung kamoting mabuhok. Kumakain ako na ibang mabuhok. Tulad ng rambutan. Pero ang kamoting mabuhok, ayoko niyan. Yung kamoting mabuhok na yan, paano nyo malalaman? Minsan di nyo na malalaman eh. Pag nasa bahay na lang, nakakulunan, tsaka nyo lang malalaman na ano yan. Tawag mo doon, mabuhok yan eh. Pero tanungin nyo lang yung tindera. Para kapag mabuhok yung kamote, pwede mo yung sampal sa kanya. Yung kamoting binenta niya sa'yo. Kayang gawin niya, weapon ng kamote. Kaya. Sumasample. Hindi na. Magluluto na lang tayo. So itong gagawin natin na to, na nakita ko to sa Estados Unidos. Noong pumunta ako doon kasi meron akong, may tinrabaho ko doon. Ang tawag dito ay sweet potato and marshmallow casserole. Inisip ko lang. So ito, madali lang to pare. Yung oven pala namin, nasa heraman. So, iba na lang gamitin natin. Gagamit tayo ng air fryer kasi hindi naman siguro kayo lahat merong oven sa bahay, di ba? Tama. Iisipin mo nga naman. Marshmallow, kamote, pwede ba yaon? Medyo weird kung iisipin nyo. Pero subukan natin. Initang ka, Mr. Sakamote! Kunyari lang! Nag-ano nga ako di ba? Ako naiinitan, hindi.
Ako? Naiinitan? Oh. Actually, nagbago isip ko. Mamaya na natin gawin yung, ano na yun, sweet potato... Marshmallow. Mamaya na natin gamitin yun kasi mas ano to, mas exciting tong isang to. Gagawa tayo ng ano, pre. Sweet potato cheesecake. Nakarinig ka na ba noon? Wala pa, Mr. sa kamote. Hindi ba? Dito mo palang maririnig sa akin yan, di ba? Kasi may ano pala kami, meron kaming special sa kamote namin, discount kami pag bumili kayo. Para may pambili ako ng cup noodles. Anyway, gawin na natin. Crust ng cheesecake, napakadali, alam niyo yan. Durog na graham, so kahit anong cookies, tigyan natin ng tunaw na butter. Haluin lang natin yan. Kaya natin dyan. Basic na so alam niyo na to. Aray! Sakit. Marami na akong pinatay eh. Susunod ko kayo mga Cream cheese para sa filling. Kamote. In-steam namin to. Pwede nyo rin naman pakuluan. Pero kasi kapag in-steam nyo, mas less yung water. Tapos medyo tatanggalin nyo yung sweet potato anus. Tanggalin nyo kasi may fiber yan. Kita nyo, sobrang init niya pero di ako napapasok. Hoy! Who's there? Kamote. Kamote who? One dyan! May kamote ako dyan! Patayin ko na to, boss. Sabi siya, may pag-divorce ako dun sa asawa ko, patayin ko lang. Ako kahit maisip ko, hindi ko babato yun eh. Knock. Oy! Sige, ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Knock. Who's there? Kamote. Kamote who? Kamote get me. Okay. Anak na! Oy! Sunod Who's there? Ayusin mo yan. Kamote! Ayusin mo yan. Kamote who? Kamote, who you are. Sa pagkakataon ng kahinaan ko. Mamaya ka sa akin. Ay! Who's there? Kamote! Kamote who? Ang superhero na pwedeng arkulahin. Kamote! Yung mga knock-knock nyo. Lalo yung sayo. Hindi. Wag. Kasi ang kamote, tumitigas yan. Pag lumamig, oo. Yan na yung stabilizer natin. Yan na yung pampatigas natin sa kanya. So wala na tayo dito idadagdag na gelatin. Hindi na. Pagka lumamig, para mas potato, di ba, pre? Pagka tumigas. Mas putito! Ikaw ang pasimuno nito. Hindi, wag. Lagyan natin yan. Oh, shit. Asukal. Pwede nyo pa itong lagyan ng ng acid na gusto nyo lagyan ng lemon, pwede naman. Pero ako hindi na. Tapos nalagay natin yan dyan. Kung makikita nyo, ayan ano pa siya, malabnaw. Pero mamaya, tulad ni Ian, titigas yan. So, palamagin muna natin yan. Tapos doon na tayo sa next dish natin, na first dish dapat, kamote and marshmallow something. Hindi ko na itatago ang pagkatao ko. Kasi natulugan ko na itong mga to pala ay assassin din. Kaya yung pagka kayo kumilos, alam kong kilala nyo ako. Kaya yung baril mo, tago mo yan. Yung baril mo, itago mo yan. Alam mo naman eh, ha? Sayang, hindi ko nakuha. Sayang. Medyo medyo alam mo na. Hindi pa matanda sa kamoto, ha? Mataba lang. Yung carrot cake. Hindi ko. Uuusuin mo ba ako eh? Mamaya ka sa akin. Anyway. Grabe yung weapon na yan. Ito yung mga totoo Ano ba naman to? Grade 6? Bata ko yan. Ako rin mo. Lagay, ganon na lang. Sige, dyan. Sige. Anyway, yun nga. Yung sweet potato and marshmallow casserole. Parang ang weird. May marshmallow? Pero mukha namang masarap, di ba? Sweet potato, na in-steam din natin. Pwede namang kulo. Lagyan natin ng butter. Durugin lang natin. Parang gagawa lang tayo dito ng mas dinurog na sweet potato. Ano to pre? Dessert to. Usually kasi pag sabi mong parang casserole, parang siyang savory, ganon, ulam. Pero ito hindi eh. Lagyan natin ng konting asin. Tapos may mga spices na nilalagay dun eh. Sige, lagyan na natin. Kala ko. Wala tayo cinnamon. Cinnamon. Asukal, konti lang kasi matamis yung marshmallow mamaya. Haluin lang natin yan. Yung butter na yan, matutunaw yan. At ito pa lang okay na. Kasi yan nahalos yung lasa nun. Sobrang daling recipe lang nito. Tapos sobrang ganda ng payoff. Kasi pag sinerve mo, bisita mo yan. Puta yan. Bakit yung mo may marshmallow? Ano nasa ilalim ng marshmallow?
Tikman mo. Maliit lang yung pinili ko sa kadahilan ng sa air fryer natin isasala to. Kung sa oven sana, mas malaki. Tapos, marshmallow. Ano kaya nakaisip nito? May kamote ako dyan, tsaka marshmallow. Pagsamahin ko nga. Birthday nga dito, hotdog tsaka marshmallow. Yun ang sino ang nakaisip. Sabi sa akin, actually nabasa ko ata sa comments yun. Sa kanila daw, hindi repolyo. Sa probinsya daw nila, ang ginagamit daw, kasi libre lang daw, yung katawan daw ng saging, ng puno ng saging. Kasi libre nga lang naman daw yun. Eh, repolyo na yun. Kinabukasan, ulam na namin yun. Ngayon, air fryer, no? Kaya natin yan dyan. Sa oven talaga to, usually 180 degrees, pero ako bababaon ko muna ng siguro 150 kasi air fryer sa taas ng gagali init. Matutusta agad yung marshmallow natin. Gusto naman natin yon, pero mamaya na. Gusto muna natin na malusaw yung marshmallow bago natin tustahin. So, hinaan muna natin, tapos mamaya gagawin kong 180, tutustahin, tapos okay na yun. Uy! Ay, nakaiwas. Oh, siguro sasabihin nyo, Mr. Sakamote, ang pogi mo naman. Mr. Sakamote, ang pogi nyo naman. Okay. Pero bukod doon, Mr. Sakamote, ba't puro matatamis yan? Sa kamote, ba't puro matatamis? Huwag kayo mag-alala kasi meron pa tayo isang recipe, pare. Gagawa tayo ng sweet potato gnocchi, pare. Can you buo it, Mr. Gordon Ramsay? First, let it settle for life. Ganyan din yung buhok, ganyan din. Mr. Gordon, do you find me handsome? Next question, please. Mr. Gordon, can you teach me how to doggy? I like you. Bago tayo sa gnocchi natin, parang luto na ata itong ating kamoting may marshmallow. Tira nyo. Jiggly, oh. Namaga, di ba? Pero ano to, iimpis to. Teka, sana lang makuha ko na maayos, ha? Kailangan. Yan. Grabe yung teamwork nyo. Ayan. Ano nangangatok? Sige, nilalaro mo pa. Sige, mag-trip ka pa. Mukha na bang interesting yung itsura niya? Pero mamaya, iimpis pa ng konti yan. Ito naman, gawin na natin ang ating gnocchi. So, kamote na hindi gaanong mabuhok, durugin natin. Hindi ko alam kung gagana to, Okay na yan. Ang gnocchi, talagang ano yan. Ang gamit talaga dito ay patatas. Basically, ano lang naman to? Potato pasta. Gawin nating sweet potato pasta. All-purpose flour. Wala na sukat-sukat to. Ayan ba yung sweet potato dyan? Natin lang natin. Yung iba hindi na naglalagay ng itlog, pero ako maglalagay ng itlog. Yan. Konting asin. Tapos yan, harina pa. Dagdag ng harina yan hanggang maging workable siya. Yan. Yung sinasabi ng iba, pag daw masyadong i-overwork yung gnocchi. Actually, hindi pa rin talaga ako kumpiyansa sa aking gnocchi skills. Pero nakagawa naman ako ng pwede na. Putulin lang natin siguro sa 3. And medyo ganito naman yung itsura ng gnocchi. Nakikita niyo sa internet. Hindi siya sobrang smooth na dough. Gagawin nating ahas to. Papatuklaw ko sa inyo. Dita natin yung gnocchi natin. Kasi may nag-comment dati sa nung gumawa tayo ng gnocchi sa YouTube. Sabi, masyado malaki yung gnocchi ko. Eto mga to, pwede nyo istoryan kahit bukas nyo na gawin yan. Ang gnocchi pre, medyo mabigat talaga ng konti to. Nakakabusog to. Tapos, patuloy na natin yung dulo. Boom, tuli. Tapos, knock. Kamote. Kamote, get me. Ay, tinaktak pa yun. Bobo. Kala ko original composition ko yun. Tuwan-tuwa pa naman ako sa isip ko. Hindi, babawi ako. Di ba pwedeng hati na lang kami sa grade 0? Di ba pwede yun? Yan, yung mga ganyan, yung mga pangit. Pwede nyo isama dyan. Yan. Tumatawa na agad eh. Tapos, kung tayo ganyan, lalagay lang natin ng ganyan. Para lang meron siyang kapasidad na humigop ng mga sarsa-sarsa. Alam mo yan. Tulad niya. Meron talaga tong gawaan sa Italia. Search mo nga gnocchi board, tapos lagay mo dito. Shapan. Ganon. Gusto ko nga nun eh. So ngayon, nakagawa na kayo niyan. Pakukuluan nyo na lang yan. Lalagyan nyo ng sauce. Pero tayo, medyo simplihan lang natin pa. Okay na yung mga gnocchi natin. So eto, tubig, kumukulo. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin yan dyan sa strainer natin. Lagyan natin yan dyan. Ay, maganda yung sweet potato gnocchi Mas maganda pa to kaysa sa normal na na patatas na ginagawa ko. Yung kasi usually, minsan, malagkit talaga eh. Ang ganda. Nalagyan natin tayo. Tatikman ko lang to. Ito lang. Maganda texture Konnichiwa. Kumban mo sa imong tanan. Anyway, okay na to pare, buuin na natin. So nagtutunaw na tayo ng butter dito. Habang natutunaw yan, mag-chiffonade muna tayo ng basil. Ang chiffonade naman kasi ay klase lang naman ng hiwa yun. Kuha ka ng basil, pagpapatong-patuhin mo lang yan. Simple lang to, mabilisan lang kasi gusto natin ang highlight pa rin talaga dito is, sorry, lumalabas talaga. Is yung natin, gnocchi natin nagawa nga sa sweet potato. Lagyan na natin yan.
Tapos, eto, dilema. Di ba lagi natin ginagamit yung... Ayun nga, dilema. Natapon namin yung pasta water. Di ba essential yun sa mga ganitong luto? Pampalapot siya. In reality, gagana naman talaga ang tubig laang. Di ba? And kung magkakapitpitan talaga ng itlog, pwede mo lagyan ng konting cornstarch yan. Kasi yung pasta water ay starchy. Pero konti lang. Pero hindi ko nagagawin yun kasi ito ay fresh pasta. So ito ay medyo, marami pa ikakatas sa starch yan. So tusta ko na ng konti. Paganda na wag nyo masyadong ginagalaw-galaw. Konti-konti laang. Tapos marami kayong pwedeng ilagay dyan. Kasi pwede mo nga lagyan ng red sauce siya. Wala problema. Kahit anong gusto nyo. Pero kasi pinaghirapan natin yung pasta natin. Gusto ko, malasahan yung pasta natin. May nabasa nga ako dati. 3,074 yun. Nakalagay dito na sa Italia daw. Hindi ko alam sabi lang doon. Pag kumakain sila ng pasta, ang main event talaga doon is the pasta itself. Accompaniment lang yung sauce. Parang condiment lang yung sauce. Parang gano'n ang datingan. Hindi ko alam. Kaya medyo nagtutusta na siya ng konti. Basil, lagay na natin yan dayang. Konting asin, konting tapa mints, konting tubig. Ayun, natin mo pre. Lumapaw. Oh, tingnan nyo. Yan. Parang walang kalasa-lasa, di ba? Parang ano. Meron tayo ano dito. Parmigiano-Reggiano. Kasi, meron kami kahap. Kaso, akala ko, dahil di na pinapapasok si Luna dito, wala nang asong kakain ng mga ingredients natin. Meron pa rin. Nakain ng aso yung ano namin. Marunong pumili, parmesan cheese talaga yung pinili. Konting pamintaw. Hindi ko na chinap. Para, sayang, ang ganda ng dahon natin Sino mag-aakalang kamote yan? Ito na ang ating sweet potato gnocchi na ginamitan natin na simple-simple. The very humble sweet potato, the very humble kamote. Pare, so mukha naman siyang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap ba talaga yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Konti lang. Kanina, tinikman namin ni Alvin to. Chewy ng konti, hindi sobrang chewy. Malambot siya, hindi siya gummy. Alam mo yun, hindi siya... Pero ngayon, niluto pa natin ng extra, tinusta natin ng konti. Tikman natin, pare. Tingnan mo, the perfect bite. A word of warning lang. Ang gnocchi ay masarap. Ang daling kainin. Pero mabigat sa tiyan. Hindi ko alam kung gano'n ba talaga dapat. Kaya honestly, mga Italian restaurant dito na nakakainan ko, hindi man nag-o-offer ng gnocchi. So baka meron kayong alam na Italian restaurant na nag-o-offer ng authentic na gnocchi. Gusto ko lang talagang... Pero patingin natin sa iba to. Alika nga dito. Ay, sorry. Si Ate Gay kumain. Uy! De, pero, uy! Ay, alin nga dito. Nararamdaman ko na yung keso Subukan kong alatan. Nakakasin, ikaw tika mo yan. Kasi ano ko naniniwala ko na there can be too much parmesan cheese sa dish. Kaya niyang yung dish, i-overpower. Mas okay yung may asin. Okay din yung ano lang. Yung kanina. Kung gusto mo ng Light lang. Pag-usapan natin dito, yung mas mahalaga, yung texture ng gnocchi. Kamusta sa'yo? Di pa alam ko na kain tayo ng gnocchi dati. Hindi ko maalala Baka sa panaginip lang yan. Hindi, pero kailangan natin matikim ng gnocchi talaga. No, authentic. Kailangan talaga. Kasi ano siya like, masarap siyang kainin, pleasurable siyang kagatin, nguyain, di ba? Pero wala tayong reference. Pero ang tanong na lang yan, okay ba siya sa'yo kahit wala kang reference? Oo naman. Pero yung dapat mas konti yung cheese, na siya nalusaw na. Yun. Which is, I mean, wala namang problema. Pero pag dinagdagan pa natin, baka doon magkaroon ng problema. Ngayon, lasa mo ba yung pagiging sweet potato niya? Ako hindi. Ako lasa ko. Medyo mas matamis siyang konti. Siyempre, sweet potato nga di ba? Pero legit, masarap siya. Simple lang. Tsaka it's something na unique. Kumpara sa patatas lang. Yeah, sarap siya. So ngayon, nabusog ako sa main course. Para kailangan ko ng dessert. O, tikman na natin itong isa. Ito po yung kung paano namin pinapaputi yung salamin. Medyo disappointed ako sa kanya. Tira niyo to hindi na pala ako disappointed sa kanya kasi melted pala yung gitna. Umaangat na yung gilid. Teka lang. Slow mo ba tayo? Hindi pa, di ba? O sige, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Perfect size. Diba? Alvin, tikman mo. Pinauna ko na siya kasi si Sugarman yan. Oo. Oh, okay sa'yo? Oo.
Sa amin ang tawag doon ay malutang. Malutang? Medyo lasang s'mores yung taas. Tapos marshmallow sa ilalim na malambot. Tapos may tekamots. Surprisingly, okay siya. Oo, mas pwede. Sarap. Alam mo, si Andre yung pinapatikim ko pag gusto kong masabihan ng mga mabubuting bagay, alam mo yan. Sige na, upo ka na doon. Kung ano yung in-expect nyo yung lasa niya, halos yun na din siya. Pero, hindi na siguro nagme-make sense sa atin. Kasi una sa lahat, ang marshmallow sa atin, kinakain lang, o kaya, nalagay nga sa hotdog, di ba? Which is, sabihin natin, weird din naman talaga, pero kinakain natin. Pero totoo na, mas may sense pa to eh. Masarap siya, madali, tsaka something new. Mura lang din yan. Kamote, marshmallow, di ba? Dali mo sa potluck yan, o kaya sa inuman nyo. Pero eto sa akin, sana mas marami pang butter. Kasi may savoriness yung butter na kukontra doon sa tamis ng marshmallow. Overall, masarap naman siya. Masyado lang simple siguro. Ngayon, pwede nating ilabas yung ating cheesecake, pare. Lucid lang natin yung edges tulad ng ginagawa ni M&M. Alauna, alas 2, alas 3. Tsaka ang ganda ng itsura niya, pre. Parang kesong-keso yung itsura niya. Medyo parang New York cheesecake yung datingan, di ba? Ngayon, wala tayong nilagay na toppings yan. Kasi hindi ko alam kung anong toppings ba dapat ang ilalagay mo sa ganere. Penga akong plato. Hiwain ko na to. Knock! Oh! What's there? Naalala ko bigla. Kamote. Kamote ho! Kamo. Shit. Mas maganda siya sa isip ko. Ay, grabe. Ito na, pare. O, tinan mo. Knock! Kamote! Kamote! Yo, my butterfly, sugar, baby. Kamote. Hindi ka... Ay, grabe yun. Ito yung masarap kong biskop. Feeling ko lang. Kasi yung biskop may may karakter siya di ba? Pero ito, tikman na natin, pare. The perfect... Kainin mo yan dyan! Nakakasa ka ng pagkain. Kakainin ko. Perfect bite. The perfect sack. Ay, kapag gumawa ka ng kimchi sinigang o kahit anong putahe for that matter na medyo pino-fusion mo ng konti. Merong lasa ang sinigang, merong lasa ang kimchi. Usually, kapag pinagtagpo mo yan sa gitna, hindi yan okay. Kailangan, minsan, lalamang yung isa. Sa kaso ng kimchi sinigang, dapat mas lumamang yung sinigang kaysa sa kimchi. Medyo yung sabaw ng kimchi, hindi masarap higupin yun as is. Konti-konti, di ba? Pero kung paano natin higupin ang sinigang, hindi okay yun, di ba? Dito, pare, 50-50 sila. Hindi 49-51, pare. 50-50 talaga. Madalang ka makakita ng mga bagay na 50-50 pero masarap, pare. Andun yung kamote. Ito kasi, ramdam na ramdam yung pagiging cheesecake niya. Tapos ramdam na ramdam mo rin yung pagiging kamote niya. Andun siya, pare. It is there. Tikman mo, Mahal ka, bro? Diba? Kasi, yung grittiness ng kamote, nandun. Sign of aging. Yung grittiness ng kamote, yung creaminess ng cream cheese, andun. Okay siya. Dahil doon, Amity, halika dito. Anong masasabi mo, Chef nung ngayon. Alin? Okay sa'yo. Basta pre, ito hindi to gagana kung yung kamote nyo ay yung malublob, yung mapiber. Although pwede naman siguro, padadaanin nyo sa mesh, sasalain nyo pa. Ay! Alam ko yan, ang tagal ko lang di naririnig ang tunog na yan, pare. Naalala mo ba yung tunog na yan? Ang tunog na yan ay... Comment of the day! Sino ba yung comment na yan? Mylene Miranda 70. So proud of you, Ninong Rai. Sabi mo lang dati na gusto mo makakolab si Gordon Ramsay. Ngayon nangyari na. I just love how you interacted with him. Walang kupas ang humor mo kahit sino pang kaharap. No joke. I got teary-eyed nung sinisigaw ng mga tao name mo. Pinapanood lang kita pero ewan ko ba. Basta proud na proud ako na isa akong inanak. The best is yet to come. God bless you, your family, and Team Ninong Rai. Yeah.
Miss Maylin Miranda, maraming salamat sa comment mo. Gusto ko lang din na sabihin, nag-enjoy talaga ako doon sa event na yon. Feeling ko talaga hindi ko deserve mapunta doon sa panel na yon. Alam mo yon? Kung ako na-invite lang doon para umupo, putya, masayang-masaya na ako eh. Na-invite pa ako sa stage. Sa entablado. And tikman ni Gordon Ramsay yung kinaukaw ng mga kamay ko. Alam mo yun? Hindi ko naman siya literal na kinaukaw gamit yung kamay ko. Pero gets mo, isang creation ko. Sa totoo lang, baka nagre-recover pa si Uncle Gordon. Meron akong nabasa, pre, medyo hindi ko na-gets to. Pinahiya mo ang Pilipinas. Sabi niya gano'n. Kaya lang, pinahiya mo ang Pilipinas, imbis na masarapan si Gordon sa luto mo, ganyan yung ginawa mo. Parang gano'n. Pero teka lang. Hindi. Upo kayo. Bakit hindi ba Pilipino yung mga nandun? Yung mga nasarapan na halo? Pilipino rin naman yung mga yun. Di ba? Bakit napahiya ang Pilipinas? Nasarapan nga sa ginawa ni Miss Danica. Ako, pre, regardless ko ano, kahit matay pa ako sa stage na yun, alam mo yun, what an honor. Dadalin ko yung experience yan buong buhay ko. Hindi, pero, ayun, eto, balik tayo sa dish to again. Maraming salamat sa comment. Hindi ko alam kung paano i-improve pa yun. Naniniwala ako na lahat ng dish pwede pang mapihit ng konti yan. Hindi ko lang maisip kung ano ngayon. Kung iisipin nyo, sobrang dali nito. Pucha, pre, cream cheese, kamote, asukal. Mura pa, di ba? Putang pero sana mas nabigyan ng bagong appreciation para sa inyo ang kamote, pare. Na kadalasan pinapakuluan lang, sinasahog lang, ginagataan lang. Alam mo yun. Gusto ko kasi yung mga pangkaraniwang ingredients na sa paligid natin, mabigyan natin ng bagong perspektibo. Mabigyan natin ng paniwagong liwanag kung paano natin siya titingnan. Kasi tayo lang naman ang appreciate dyan eh. Alam mo yun, tayo lang naman ang kakain talaga niyan. Sana ano kayo dito. And kung meron pa kayo ibang naisip sa naluto sa kamote, comment nyo lang sa baba. Again, ako po si Mr. sa kamote. Maraming salamat sa panonood ng vlog ito. At kung gusto nyo bang maroon ng mga gato, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak.